Alright, mga kakabsat, may kalab shout out. Good evening pa din mga kabsat, malapit nang mag-good morning maya-maya. Ito pag-usapan naman natin si Harry Roque mga kakabsat. Agoy. Nako, hindi magugusto ni Harry Roque to. Kaya tarantang-taranta siya kanina, nag-live stream na, hindi na niya mapigilan ang pagkataranta niya mga kabsat. Ano bang nangyari mga kabsat? O dito, patingnan natin sa balita sa bilyonaryo muna. Lipid natin ha. Malamang yung iba sa inyo, alam nyo na. Kasi ako, late na ako nag-content nito. Pero syempre, habol tayo, di ba, Mabsat? Nako po, PH Government 6 Interpol Red Notice for Harry Roque na pugante. Agoy! The arrest of former presidential spokesperson Harry Roque appears to be drowning closer after a Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC confirmed that the government has requested a red notice in connection with human trafficking case. Ito yung parehas na kaso ni Alice Guo na guilty mga kabsat. Guilty si Alice Guo na may pagkakakulong ng habang buhay. Nako po, Harry Roque, mukhang parehas kayo ng kapalaran. Nako po, good luck sa'yo. In an interview, PAOK spokesperson Winston Casio said that the Philippine government has already approached the International Criminal Police Organization or so-called Interpol to issue an international arrest warrant for Roque. Makakabsat. Ako po masaklap sa kadalagan to. Casio added that Roque has been claiming he is a victim of political persecution due to his close ties with the former President Rodrigo Duterte. Hindi lang close, super close. Malaki ang utang na loob ni Pugante Roque dyan, who is currently detained in The Hague over his administration deadly war on drugs. When a red notice is issued, the law enforcement agencies worldwide may assist in tracking down a suspect. The case stems from the illegal POG operations of Lucky South 99 in Pampanga, where Cassandra Leong, who was released after being freed from House of Representative detention, and Roque was the last reported in Germany after the Netherlands allegedly denied his request for asylum. Ang saklap nito, no? Pero actually, alleged lang naman, no? Kaya nako po, so malaki talagang problema dito ni Harry Roque, mga kabsat. No? Ngayon, hindi na niya napigilan. Shout out Cheryl Banyaga, shout out Kapsat. O sa mga bago pasok diyan, baka naman hindi pa nagla-like. Baka like naman tayo diyan, Mabsat, no? Tapos sabihin nila na di nila alam yung kay Amy. Tapos sabihin ni Malut Mantikilya, alam niya ng INC. Yun may session pa sila. O nga, tinapik ni Kwan yan kahapon ni Attorney Claire, mga Kapsat. Sige, isingit natin yan. Isingit nga natin yan. Yung Malutikilya versus Anti-Claire na kwan nila. Sige, ikuan natin yan. Alright. So, balik tayo. Naku po, ito. Pakinggan na natin si Harry Roque, Mabsat. Tarantang-taranta na siya eh. Hindi na niya mapigilan yung sarili niya, makakabsat. What talaga si Harry Roque? Blinak tayo ni Harry Roque, pero sige, tingnan natin dito. Meron akong nakuha dito na kwan eh. Konting file. Ito. O, ito, pakita natin. Pia. Okay. And then, nagsasalita na siya. Wait ka lang. Na malinaw, wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking. Wala daw ebidensya. Bakit may warrant ka? Di ba kung may warrant ka, may probable cause. May nakita sila, tapos sasabihin mo walang ebidensya. Sangkatutak na ang ebidensya nagtuturo sa'yo. Pero parang, nako naman. Uy, tingnan niyo, Mabsat, si Harry Roque, Mabsat. Nako, kabadong-kabado na. Tarantang-taranta na. Malinaw na malinaw. Wala kayong ebidensya. Anong malinaw na walang ebidensya? Mas malinaw pa sa ulo mo. Anak ka ng kamote. Sa akin for human trafficking dahil ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent sa Whirlwind sa isang kasong eject. Nag-represent. So, sabi mo na kasi, naging abogado ka ng Lucky South. Ang Lucky South ay talagang pogo yan. Tragis ka. Na hanggang Supreme Court ay nakabinbing ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa PAGCOR kay Cassandra. Ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. Kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko,
para maka-red notice. Alam mo naman pala. Bakit kinakabahan ka? Kung wala kang kasalanan, hindi ka kakabahan ng ganyan. 'Di ba? Sinong may gustong umuwi si Harry Roque? Press 1 mga kabsat. Press 1 nga sa mga gustong pauwiin si Harry Roque. Mga kabsat, patingin nga kung sino may gustong umuwi na si Harry Roque. Harapin na niya yung kaso niya. Total, magaling ka. International lawyer ka naman eh. Kayang-kaya mo yan. Harapin mo na lang, Harry Roque. No? Para walang problema. Harapin mo na lang. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? 'Di ba? Walang inuurungan ang isang Harry Roque, no? Putra. So, yan, nakita mo nagsiwan na silang lahat. Okay, uwi ka na. Uwi na, Harry Roque. Alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si Judge. Pagdating sa passport, nagdadasal ka ngayon, Judge. Parang ama mo na. Wag mong i-cancel yung passport ko. Hindi na ako makakalayo. Pag nandyan na sila, wala na akong magagawa. Judge, please lang, please. As much possible, wag mo naman akong ano ba ang pwede kong gawin dyan? Portuguese, Harry Roque, Portuguese ka. Uy, kabado na si Harry Roque. Notice, alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si Judge. Ako na may nagtitiwala sa kanya. Agoy. Okay? Bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Malinaw daw ang ibig sabihin ng fugitive sa batas. Pugante! Iniiwasan ang warrant of arrest. Isa kang pugante, Harry Pugante. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meeting. Shoutout Rex Adventure. Yan sa Rex Adventure. Ipaki-subscribe din yung kabsat natin, Rex Adventure TV. Shoutout po. Ng meaning ng fugitive from justice, siguro hindi na kinailangan na magkaroon ng special na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad. Wala lang naniniwala sa iyo maliban sa mga garapatang DDS na panatiko sa iyo at saka sa mga nakakulong sa ICC. Nako po, wag mo kaming idamay dyan. Ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan? Alam nilang nila na asylum seeker ako. Alam nilang asylum seeker ka. Ang tanong, tagal-tagal na. Bakit kinakabahan ka, Harry Roque? Diba, Sir Leo? Kabadong-kabado na siya. Arda yan, shout out. Naku po, si Harry Roque, kabadong-kabado na. Naka po, baka na naman sasabihin ni Ombudsman, bibigyan natin si Harry Roque hanggang next year. Makakauwi yan, di ba? Kasi sa Pasko, ang magpapasko lang sa kulungan ay itong mga to. May warrant of arrest na sila. Wag lang silang tatakas. Pero naka-lookout sila kung saan sila pupuntan. Binabantayan namin. Nakapaw. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y special dito sa Holland, pero hindi ka special, pa-special ka, no? Pa-special ka diyan. 'Di ba? Feeling special. Yun. Ikaw talaga, Harry Roque, oo. Nakabaw. Di ba? Malapit na, paubos na kayong lahat, no? Paubos na kayo, kaya nga tarantang-taranta na lahat ng kaalyado nyo. Mawawala na lahat kayo doon. Ilan na lang may iwan, ako po. Bilang na lang dito sa daliring to. Nakapaw. Walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Wow, naging tapat daw siya kay Tatay Digong na nakakulong sa ICC. Hindi po ako nagsisisi. Ba? Biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Isa pa nga. Tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa... Tragis hanggang kamatayan daw. Hindi magsisisi si Harry Roque na talagang suportado niya si Tatay Digong. Bakit? Pagiging tapat kay Presidente. Tapat ka na kay Yun nga, tapat sila. Tapat na tapat ka kay Tatay Digong. Pero yung mga Duterte, nako po, sinisipa ka na.
Ano bang sinabi ni Digong, di ba? Putragis, wag niyo nang gawing attorney ko yan si Harry Roque, hindi siya sa lawyer ko. Nako, wag yan, wag. Di ba? Tapos na sabi mo pa noon, ako lang naman nagmamalasakit kay Tatay Digong, pero kung ayaw niyo yung suggestion ko, wala akong magagawa kundi umuwi na lang ako ng Pilipinas, harapin ko na lang yung kaso ko. Di ba sinabi mo yun? Tapos ganyan, putragis, praise the Lord ka talaga sa mga Duterte. Ay, grabe. Sa pa nga. Rodrigo Roa Duterte, hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob. Yun! Tumatanaw ka ng utang na loob. No? Kaya kahit anong gawin nila, tama o mali, ha? Hindi ka kokontra. Kaya nga sinabi ni Trillanes, Spokes, sinasabi po ni Trillanes, kailan po magpapadrug test ang mga Duterte? Kailan po ang magpapadrug test? Anong sabi ni Harry Roque? Wala sino man sa inyo ang pwedeng mag-utos na magpa-drug test si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong ay halal ng bayan. Talaga si Harry Roque. Tapos ngayon, kung makapag-demand kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, hair follicle test, putragis, nakadalawang drug test na siya during the campaign at nung yung nagpa-renew siya ng kanyang firearm license. Yung tatay niyo, umamin, no? Gumagamit ng marijuana, gumagamit ng fentanyl, naka-high, naka-cloud9 pa. Ang explanasyon niya. Tapos ngayon, kabado ka na. Aha. Nag-iiba yata ang tono natin ngayon, Harry Roque. Agoy, nako. Sinong may gustong makulong si Harry Roque? Press 1 sa mga gustong makulong at managot itong si Harry Roque sa mga pinaggagawa niya. Press 1, mga kakabsat. Matragis. Harry, uwi ka na. Di ba? Kayang-kaya mo naman, di ba? Hindi ka naman pipit-tubing lawyer, kayang-kaya mo. No? Wag ka nang kabahan, no? Kasi kami dito, nag-e-enjoy kami kung paano kayo natataranta, no? Panic mode na kasi kayo wala na. Ipit na yan, wala na. Kaya lahat ginagawa nyo, mapatalsik lang si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Para ipalit si Inday Sara kasi pag si Inday Sara ang naging presidente, lahat kayong mga may atraso sa gobyerno mawawala, mapapardon, maibabaon yung mga kaso nyo, 'di ba? Kaya pilit nyo, lahat ginagawa nyo ng paraan, masira lang si Pangulong Bongbong Marcos. Yan tayo no? Pero bistado kayo, ha? Kasi may probable cause, kaya nga may warrant ka Kaya nga nagre-request pang gobyerno, nabigyan ka ng red notice ng Interpol. Kaya ihanda mo yung sarili mo dahil siguro abutin ng hanggang December, sabi natin, December. Total, alam naman na natin kung nasan ka Kaya ituloy mo lang yung mo. Na live stream mo, yung paglakad-lakad mo kung saan dyan, nakaabang ang Interpol para sa'yo. Ha? Hihintayin namin, masaya ang taong bayan na makita kang maipauwi, mapadeport ka, ha? Kaya pauwiin ka dito, ha? Para, harapin mo. Harapin mo ang total, sasabi nyo, gumagana naman ang justice system natin dito sa Pilipinas. O dito naman pala harapin mo. At kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Kaya kung ako si Harry Roque, bilangin mo na ang mga masasayang araw mo. Kasi malapit ka na. Malapit ka na magsama-sama kayo ni Alice Guo. Pare-parehas kayo ng kaso Agoy. Pati si Cassandra, nawawala si Cassandra. Last daw na nakita nila sa kanilang radar nasa Japan daw. Nako po. But anyway, sige. Harry Roque, aabangan ka namin sa iyong pag-uwi. Bring Harry Roque home. All right. Na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat. Magsilbi daw ng tapat. Sinong naniniwala na si Harry Roque ay nagsilbi ng tapat? Sino ang naniniwala na nagsilbi si Harry Roque sa taong bayan ng tapat? Really? Kailan pa? Extradite, Harry Roque.
Uwi ka na talaga dyan. Tama ka dyan, sir. Uwi ka na. Harry Roque. Putragis. Nako po, shout out. Connie Thomas, shout out. Anyamet din. Extra light na talaga. Ma'am Den, shout out. O, nandyan si Ma'am Den sa Ma'am Sat. Nako po, si Harry Roque, kabadong-kabado na. Tarantang-taranta na. Oh. Malaki daw ang utang na loob niya kay Tatay Digong. Kahit sunugin niyo siya tulad ni Robin Padilla, mangangamoy Duterte siya, no? Kasi malaki ang utang na loob niya. Ako po, isa pa. Take 3. Ang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat. At yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa. Dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente. Si Tatay Digong mo ang pinakamagaling na presidente. Tama ka na naman dyan. Dahil yung Tatay Digong mo ang nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na nagkaroon ng award. At anong award yun? Most Corrupt Person of the Year 2017. Ang galing! Palakpakan! Ha? Binigyan niya ng award ng Pilipinas dahil kay Digong. Meron siyang award na tatawag na Most Corrupt Person of the Year of 2017. Ang galing! Isang taon pa lang siyang presidente pero ganun na. May award ka agad. Putragis. Diba? Saklap, no? Most. Ano ka? Nako po, most corrupt. At para sa'yo, mas pinakamagaling saan? Pinakamagaling na presidente, bakit nakakulong sa ICC? Putragis talaga naman, oo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, I will not apologize for it. I will not regret it. Okay. Okay na daw, Mapsat. Maestro, joke-joke ka naman. Sinong most corrupt of 2017? Naku, masasaktan sila pag ganito. Pag ganito, pakinggan natin, Attorney Claire. Si Pangulo bilang most corrupt? Most corrupt. 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si nag-level up si Digong from runner-up, ngayon champion now, award-winning. Dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Yun lang, attorney. Putragis. Nasasaktan sila pag ganyan. 2017, most corrupt, Rodrigo Duterte, awarded by Organized Crime and Corruption Reporting. Ito yun, ano pa? Mas corrupt yung tatay nyo, ito yun mismo, ito yun. Ito yun, mga garapata, ito yun. Yan, 2015, 2016, 2017 yung tatay nyo. Harry Roque. Baka sabihin nyo, yan, may ebidensya tayo niyan, ha? Hindi lang basta sinabi-sabi yan. May ebidensya talaga. Tragis. Sabi Arden, I like that attorney, level up. Kaya nga, biro mo, ilang months pa lang siyang presidente, runner-up na sa pinaka-corrupt. Pero nung last year, after 1 year, hindi siya nagpatalo si Digong. Gusto niya maging award-winning. Kaya yan, may award na siya. Most Corrupt Person of the Year of 2017. Walang iba kundi si former President Rodrigo Duterte. Agoy, na nakakulong ngayon sa ICC. Masakit, di ba? Mga ka-DDS natin dyan. Huwag kayo nasasaktan. No? Resibo ang meron tayo. Resibo. Hindi lang tulad niyo na puro lang dak-dak. Tayo may resibo tayo dito. Punta nyo lang yung OCCRP. Type nyo lang sa Google, OCCRP. O kaya yung Organized Crime and Corruption Reporting Project. I-type nyo lang yon. Alamin nyo doon kung sino ang pinaka-corrupt na tao per year. Kasi meron tayo dito, 2015, 16, 17, 18, hanggang 2024. Tagi-isa yan. Kung sino-sino. Mga former president of Brazil, former president of Malta,
President of Belarus, Attorney General of Guatemala, former President of Syria, itong 2024. Yung hinihintay natin yung 2025, siguro pagkatapos ng December, lalabas na kung sino pinaka-corrupt ng 2025. No? Nako, magkakaalaman tayo kung sino nasa listahan. Alamin na lang natin kapag nag-2026 na, lalabas na yung 2025 kung sino yung pinaka-corrupt. No? Kaya ayan ang alamin natin. Kaya wag kayo nasasaktan. No? Huwag kayo nasasaktan. Kaya okay lang yun. Tanggapin nyo na lang. Di ba? Infinite. Di ba, Arda yan? Tanggapin na lang nila. Kapalaran talaga nila yan. O, di ba? Nako po, mabibwisit sila. O siya, puntahan natin si Attorney Claire. Last topic tayo kay Attorney bago tayo matulog. Puntahan natin si Attorney Claire. Okay, countdown muna tayo. Dalawin natin si Attorney Claire. Attorney Claire, next topic tayo.